patuloy ka pong manguna sa aming gagawing service na ito mula sa simula hanggang dulo. Lord, we bless, Panginoon, the music team, Panginoon, lahat ng tatayo dito at maging yung lingkod mo na maghahayag na yung salita, Panginoon. At sa oras mong ito, Ama, patuloy kang kumilos sa iyong mga anak na naririto, Panginoon. Let your power of anointing mag-flow, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. At bawat isa, Ama, hindi lalabas sa lugar na ito na hindi pinagpala in the name of Jesus. Patuloy nga, Ama, maraming salamat po, Panginoon. Ayun pa lang, inaangkin na po namin ang katagumpayan, Panginoon, ng service na ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Let's lift the name of Jesus in this place. Come on! If you believe that God has been good to you, let's give Him a shout of praise. Come on! Amen! We did not come here to stay quiet. We came here to celebrate with joy. Amen? Kaya naman today, let's lift our voice, let's clap our hands, and let's give the best praises to King Jesus. Hallelujah! Come on! Let's give thanks to the Lord. Come on, let's clap our hands. To you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I declare your love in the morning and your faithfulness, but now for
celebrate with joy today. Come on, sing. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Come on, sing. I believe. My shame is taken away. And my pain is sealed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Come on, sing it. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Thank you, Jesus. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Come on, sing like we believe it. I believe. My shame is taken away, and my pain is sealed in His name. I believe. Yes, Jesus, we believe. I believe. 'Cause I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, let's declare. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah, He's alive. Come on, once again to sing. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Let's sing it. I believe. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. Yes, Jesus. I believe. 'Cause I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on and sing. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. Come on, once again, sing. You lift my burdens, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. Come on, with your loud voice, sing. My Redeemer lives. Come on. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on. My Redeemer lives. Let's declare. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Come on. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. One more time to sing. My Redeemer lives. He's alive. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Our Redeemer is alive. Hallelujah. Our King Jesus is alive. Oh, He's here.
His presence is here. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we love your presence, Lord. Oh, glorify your name. Oh, we worship you. Hallelujah. Oh, Jesus. Truly, we are here to worship you in spirit and in truth, Lord. Hallelujah. Come on, church, let's lift our hands in worship. Let's lift your hands at purihin mo ang Panginoon. Today, as we dive in His presence, let's lay everything down, every burden, every plans, every fear. And let's say to the Lord, Lord, have your way. Have your way, Jesus. Hallelujah. Let's magnify the presence of Jesus as we give Him praise, as we worship Him. Hallelujah. Oh, magnify your presence. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Oh, when I found the joy, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that
let's sing our hearts to the Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Oh, we worship you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Come on, let's sing it. How we worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Come on, let's worship the King. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Come on, once again, let's worship. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah, let's worship the King. Oh, we glorify your name. Oh, we worship you, King Jesus. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Come on, let's worship the King. I worship
is to worship you. Come on, let's worship Him in our hearts. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Oh, the reason I live, the reason I live is to worship you. Oh, I worship you. Worship you. Oh, let's worship Him. Come on, let's worship Him. Come on, let's worship Him. I will worship. I will worship you. I will worship. Come on, let's worship the King. I will worship you. Come on, let's worship. I will worship. Oh, we worship. I will worship you. I will worship. Oh, we worship you. I will worship. Hallelujah. Sige po. Let's worship the Lord. Hallelujah. We worship your name, O God. The reason, O God, we are here is to worship you, O God. The reason, Lord, kung kami naririto, Panginoon, upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hebrews chapter 12, verse 2. Ikaw, Panginoon, ang nagsimula ng aming pananampalataya at ikaw ang tatapos nito, Panginoon. You are the author and the finisher of our faith, King Jesus. Salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, ang paghahari mo, Panginoon, ay nasa amin na. The kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven is at hand. Living in the kingdom of God. Normal lang
Sambahin ang ngalan mo, Ama, dito sa lupa para na sa langit. We adore you. We thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, Jesus. Jesus, the name above all names. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. We give you glory. We give you praise. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sun and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room, so let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has Amen. Hallelujah. Maya Payabak Church. Good morning. Magandang umaga. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Welcome po sa ating main service. Lahat po ng aming manonood, welcome po sa aming service. Hallelujah. Sino po dito yung blessed na blessed? Magsabi ng praise the Lord. Lahat ng mga pinagpala rito, magsabi ng hallelujah to the King. Amen. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa pagbibigay. Sino po dito yung handa na? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. God is being faithful to us. Sino po yung naniniwala dito na ang Diyos ay tapat sa bawat isa? Amen. Yes, kung ano po yung nakikita sa iyo ngayon, yan ay bunga ng katapatan ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. The glory of God is manifest through our lives. Amen? Amen po ba? Naniniwala po ba kaya nagmamanifest po? Si Jesus sa inyong mga mukha. Amen? Yang kagandahan at kagwapuhan na yan, mga kapatid, yan ay bunga. Bunga ng pagmamahal, bunga ng katapatan, bunga ng pagpapala ng Diyos. Individual sa bawat isa sa atin. Amen? Now, we will give our tithes and offerings sa Panginoon. Amen? Marami pong kuro-kuro about sa pagbibigay. Ang sabi, bakit kailangan magbigay? Bakit may mga porsyento pa? Amen? So, alam niyo yon? Di ba kapag ikaw ay nagmamahal at talagang nag-o-overflow yung blessing ni Lord sa iyo. Amen? Di ba? Usually kapag nagmamahal ka, lahat ibibigay para sa minamahal mo. Amen? So, ganun din po sa Panginoon. Yung pagbibigay po natin is act of service, act of obedience, act to honor the Lord, act how God is faithful sa bawat isa sa atin. Amen. Kung handa na po ang bawat isa, tayo ngayon ay tumayo. Can we read our verse sa ating tithes and offering? Genesis chapter 28, verse 20. Sabi dito, nasa 20 to 22 yan, ate ha. Then Jacob made a vow saying, ito po yung vow ni Jacob, amen? If God will be with me, hallelujah, and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on. The next following verse. So that I came back to my father's house in peace. Wow, hallelujah. Then the Lord shall be my God. Last verse. And this stone which I have set as a pillar shall be God's house. And of all that you give me, ano sabi? Kung ano man yung mga ibinigay mo sa akin, ibinabalik ko sa iyo. Ano sabi doon? Ibabalik ko ang alin? The tenth. Sabi dyan. Amen. Kung meron tayong 1 million, hallelujah, praise God. Ang sabi ng Bible, pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng maliit
mas pagkakatiwalaan ka ng Panginoon ng malaki. Why? Because you honor the Lord every time that kung ano man yung nare-receive natin. Now, ang tanong, are you ready na? Okay, sige, tayo lahat ay manalangin. Father, in the name of Jesus, kami nagpapasalamat. Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, kalakasan, kagalakan, Panginoon, proteksyon na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Lord, we vow, Lord, ang aming mga ikaputhandog sa iyo, Panginoon. Ito po ay bunga ng aming pasasalamat, bunga ng aming pagmamahal sa iyo, bunga, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyo because we love you, O God. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Hallelujah. Sige po, tayo ngayon ay tuloy-tuloy na, no po, sa ating salita ng Diyos na ating pagbulay-bulayan sa umagang ito. Amen? Pakisabi uli sa katiba mo, handa ka na ba? Para tanggapin ang salita ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible, what you declare, you possess. Amen. Now po, yung title po ng ating pag-aaralan ngayon is Growing in Christ, the Essentials of Discipleship. Yung mga nakaraang pong mga months, amen, last month, no? Dahil nga po yung ating tema about this 2026 about unified. Amen. Naniniwala po ako na magsisimula ang lahat ay sa pamilya. Amen. Because the first ministry, no, na inassign ng Lord sa bawat isa sa atin is our family. If the family is united, so meaning po, talagang makikita po natin doon yung katahimikan, amen, yung joy, amen, because yun po, ang bawat isa sa isang pamilya ay nagkakaisa, amen. Now we will talk about Jesus, amen, na kung paano po siya nag-disciple, amen, nung siya po ay inasasan ng Ama, amen, upang, amen, abutin po ang bawat isa sa atin. No po? At makikita po natin dyan, hindi po madali, amen, o biro yung ginawa ng Panginoon. Tama po ba? Now, ang sabi ng Biblia, no po, mula pa, kung titingnan po natin yan, for how many times, amen, kung papaano siya, nagkatawang tao, ipinadala rito para abutin ang bawat isa sa atin upang maidala o mailagay muli doon sa original mismo na dinisign ng Diyos sa bawat isa sa atin. Because the Bible says you are special in the sight of God. Ang tao, sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ang tao ang pinaka-special. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, basta special ka. Amen. Aliwa po yan ang kain po. Amen po. Now, ano ba? What is discipleship? Why did the Lord Jesus Christ find and teach the 12 disciples? Amen. Bakit nag-disciple? Ano yung purpose ng Panginoon? Bakit siya nag-disciple? At bakit hinanap niya yung 12 alagad? Nandyan po ba tayo? At inanap niya at the same time kanyang tinuruan. Ibig sabihin po, because the Lord Jesus Christ, alam niya kasi na siya ay panandalian lamang dito. Amen. Darating ang pagkakataon, alam niya na siya ay aalis. So, kaya ganun na lamang yung kanyang desire o yung kanyang pananaw para makapag-create siya ng katulad niya. Parang si Ma'am na lang kausap ko. Amen. Discipleship is more than attending the church services, or simply believing in Jesus. Ibig sabihin, ang discipleship po ay hindi lang basta yung nag-a-attend ka sa church. Ibig sabihin, yung lalim ng kahulugan ng discipleship is believing in Jesus. Paniniwala sa iyong tinanggap, amen, sa buhay mo na ngayon na karelasyon mo. Yung asawa po natin, ano po yung assurance na ibinigay po nila sa inyo, bakit sila ngayon ang napangasawa nyo? Ibabalik ko po yung tanong. Ano po yung
assurance ng babae, bakit nag-oo siya sa kanyang napangasawa? Amen. Ibig sabihin, meron siyang nakitaan. Amen. Meron siyang nakitaan. Kaya nga, di ba, kapag sa ceremony, till death do us part. Amen? Sabi dito, walang makakapaghiwalay. Amen? Sa pag-ibig nyo sa bawat isa, that's a covenant, that's a vow. Gaano man yung pinagdadaanan nyo sa buhay. Amen? Hindi pwedeng isublihan kang imana because, amen, sabi nga, ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kanin na agad may isubo. Yan ay pinag-iisipan, unang-una, bilang isang mananampalataya, may pakili kayo na, at isang believers kay Christ. Kaya nga po, di ba, kapag tayo po ay mga believers, di ba, pinapanalangin po natin yan sa Panginoon. And sometimes, humingi tayo ng sign na ito na ba, Lord? Yapi na ba ni Ginoo, bibigyan mo para ka na ako. Nandyan po ba tayo? At yun po ang kahulugan ng lalim about the discipleship. Not only attending the church, attending the RRF. Amen. It's about knowing Jesus in your life. Believing Jesus in your life. Amen. It is a lifelong journey of growing in our relationship with Christ, learning from Him, and allowing His transformative power to shape us from inside out. Amen? Saan po tayo unang binabago ng Panginoon? Inside. Kung ano yung nabago sa iyong kaloob-looban, iyan ang lumalabas. Outside. It will manifest the way kung ano yung nasa inside. Amen? Magmamanifest po yan outside. Nandyan po ba tayo? And it's a long journey. Ibig sabihin po, mahabang paglalakbay po ang ating pong pagkakilala at yung discipleship na sinasabi ng Panginoon. The reason why we are here is not about dahil kang malago yung pastoro, dahil kang malago mong kasiping, dahil kang asawa mo, no. You are here because of the Lord Jesus Christ. Ikaw ay naririto hindi para kung kanino pa man. Ikaw ay naririto malinaw ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kung ang bawat isa sa atin, tingnan niyo po, bakit sinabi ng Hebrews chapter 12 verse 2? Huwag kang tumingin ka sa ating Panginoon. Hindi sinabi ng Hebrews na kailangan ka tumingin sa kanan at kaliwa because the Lord Jesus, alam niya na papalpak yung kaliwa mo, papalpak yung kanan mo, papalpak yung sa harapan mo, papalpak yung likuran mo. Kaya nga malinaw ang sinasabi dito because Jesus Himself is the author and the finisher of our faith. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? John chapter 15, 1 to 8, New King James Version po, yung ating babasahin. Ang sabi dito, I am the vine, the true vine. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may be more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Kaya daw po tayo nalinis sa pamamagitan ng salita na tinanggap natin. John chapter 1 verse 1, ang salita ay naging tao. Sino po yan? Ang ating Panginoon. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang siyang naglilinis sa bawat isa sa atin. Nandyan po ba tayo? Now, abide in me. Ibig sabihin ng abide in me in other translation is remain. Amen. Sino po dito yung nagbabasa ng iba't ibang translation? Para mas lalo natin, kasi po ang New King James Version at yung King James is very malalim. Now, if you want to, para mas mainti, kaya nga po pag gumagawa kayo ng preaching, ng message po nyo, RRF leader, mas maina, marami kayong translation. Para kung alin yung malapit doon sa kahulugan, alam mo, pag nag-exhort ka, naiintindihan mo. Tulad nito, abide in me. In other translation, remain in me. And I in you. Amen. As the branch cannot bear fruit
of itself. Unless it abides in the vine. Wow. Neither can you unless you abide in me. I am the vine and you are the branches. Tapos na pala doon. Now, ang sabi po dito, okay, in this passage, Jesus used the analogy of a vine. Ibig sabihin, ginamit ng Panginoon ang salitang vine and branches to teach us profound truths about being disciples. Amen. Ginamit ng Panginoon, amen, ang halimbawa about sa vine at branches. Ang sabi dito, about being disciples. Let us embark of this journey of understanding discipleship and discovering how we can become more deeply rooted in Christ. Hinalintulad tayo ng Panginoon, ang sabi dito, sa isang puno. Ang sabi dito, ang Panginoon, ang siyang puno at tayo ang kanyang mga sanga. Kapag ang puno ay nawala, namatay na yung mga ugat, mabubuhay po ba? Hindi na. Kaya nga ang sabi dito, the more we are rooted in the Word of God, the more we are rooted knowing the Lord Jesus Christ in our said, then ang sabi ng Bible, you must. Doon pa lang po tayo magbe-bear ng fruit. Nandyan po ba tayo? Kasi malinaw po, ang sabi doon, hindi ka pwedeng makapamunga unless that you are disconnect with the vine. Amen. Amen po ba? Hindi po makakapamunga ang bawat isa sa atin unless po tayo ay malayo po sa Panginoon. Hindi po mapapangyari ang purpose ng Panginoon sa mga buhay unless we are disconnected sa Panginoon. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, meron pong sinasabi dito na we need to understand about discipleship and we must discovering, amen, how become more deeply rooted in Christ. Meron po akong 3 puntos. Number 1, the vine and the branches. Okay. Para po mas maintindihan po natin, basahin po natin siya sa Tagalog. Makikita po natin yan, the vine and the branches, sa John chapter, sa verse 1, 15. Okay, 15, okay, 15. Okay, verse 1 and 2. Okay. Ang sabi po dito, the vine and the branches, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sanga upang lalong dumami ang bunga. Amen. As the disciples, sino po yung disciples na tinutukoy ngayon? Tayo na po yon. Tayo po ay bunga ng ating Panginoon through His disciples, through the 12 disciples. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Nakukuha po ba ninyo yung pinag-aaralan natin? As disciples, we are called to remain, sabi dito, intimately connected to Him. Connected to Him, Jesus emphasized vital importance of abiding in Him for our spiritual growth. Just as a branch cannot bear fruits on its own but relies on the vine. Amen. Kailangan po sa lahat ng ating ginagawa, amen, ng ating mga buhay, amen, kailangan po laging nandyan ang Panginoon. We are already connected to Jesus. Amen po ba? Unless, ang sabi dito, kapag po tayo ay hindi konektado sa Panginoon, malayo. Ibig sabihin ng konektado, malayo. Nilalayo po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Nilalayo po natin ang ating mga sarili sa ating mga sisters and brothers. Yan po ay isa sa mga pamamaraan upang tayo ay ma-disconnect doon sa layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Because the vine is Jesus Himself.
Amen po ba? The essence of discipleship, it is about surrendering our lives to Him, seeking His presence, and aligning our will with this. Amen. With His, alin yun? Strength, guidance, transformation, and purpose. As a disciple of Christ, ang sabi dito, kailangan yung ating mga buhay ay talagang sinusurrender natin, isinusuko natin sa Panginoon. Amen. Nang sa ganon, mas lalo po natin siyang masik, mas lalo po natin siyang maranasan, amen, sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang presensya. Napakasarap po sumamba sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya nga po, di ba, kapag sumasamba ka sa Panginoon, iba-iba yung manifestation. May sumisigaw, may umiiyak, may tumatawa because hindi mo maalintana gaano kabuti ang Diyos sa mga buhay natin. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Yun po yung pamamaraan ng Panginoon. Amen. Now, if you are dive in the presence of God, you are in the presence of God, then you are aligning yourself in His will. Ina-align mo, amen, ang mga sarili natin, ang buhay mo, doon sa align na gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang buhay po ay nakakapagod. Nandyan po ba? Nakakapagod. Nakakapagod magbayad ng renta ng bahay. Nakakapagod magbayad ng ilaw. Pag gumamit ka ng ilaw, nag-e-enjoy ka. Panonood ng Netflix. Pero pag dumating na yung bilaro, hallelujah. Nandyan po ba tayo? Amen. Hindi madali ang buhay, pero dumadali ang buhay kapag si Kristo ay kasama mo. Amen? Nandyan po ba tayo? Hindi mo ma-enjoy ang buhay kapag disconnect ka sa Panginoon. Kaya tayo nakakapag-survive, kaya tayo nakakapag-puri, nakakasigaw sa Panginoon because God is good, God is faithful. Amen po ba? Ang Diyos ay mabuti. Amen. Pinipili pa rin natin kung ano yung mabuti para sa Panginoon. Amen. Hindi natin pinipili kung ano ang mabuti para sa iba. Pinipili lagi natin kung ano yung tama at mabuti para sa Panginoon, para sa atin. Dinudugtong natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi kung kanino pa man. Because we love the Lord. Amen? Amen po ba? Ilang taon na po tayong Kristiyano, but still nandito pa rin tayo nagpupuri. Kulang naman may pamalita mo lupa, pero still, nandito pa rin tayo. Amen? You know why? Because the center of your life is the Lord Jesus. Kapag tayo po ay nagpapatuloy, ibig sabihin, konektado ka sa Panginoon. Bagamat pumapalpak, may makahinaan, bangon! Sabihin mo, bangon! Amen? Doon nagkakaroon man tayo ng pagdadapa. Pero, binigyan naman tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang bumangon. Amen. Why? Because we align the will of God through the strength of the Lord. Amen. Hindi sa kalakasan mo. Amen. From the guidance of the Lord, kalakasan, guidance, ano pa? Yung transformation na ginagawa ng Panginoon sa mga buhay natin at yung purpose niya. Amen po ba? That's the reason why the analogy of vine and branches, yun ang ginamit ng Panginoon. Because ang puno, kapag ang ugat ay patay na, ay hindi mabubuhay. Amen. Ibig po sabihin, kapag po tayo ay rooted sa Panginoon, we know the Lord, we know the Word of God, ano man yung mga pinagdadaanan natin, nasasabi na all is well, ang lahat ay mabuti because we know na lahat ng bagay ay may katapusan. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Bible, ang mananatili sa akin, ako'y mananatili sa Kanya. Ang tanong, nananatili po ba tayo? Ang sabi ng Panginoon, kung mananatili ka sa akin, ako naman ay mananatili din sa iyo. Kanya mana po ni Tane, ha? Di mo, ibig sabihin, no, po, tingnan nyo, ha? Papalpak ka, meron kang ginawa, pero tanggap ka pa rin ni Lord. Amen? Amen? Gaano man, sabi nga, gaano man yung mga pinagdadaanan natin sa mga buhay, may mga pagkakataon, linalayo natin yung mga sarili. Still ang Lord, ang kanyang mga kamay, ay laging naka-open. Katulad ng prodigal son, amen? Anytime na tayo ay babalik ang yakap ng Panginoon, amen, ay talagang sasalubungin po tayo. Kung paano po natin sinasabi dun sa anak natin kay Levi, come. Levi, hug me. Diba? Levi, dance. Levi, ganito. Susundan ka ng ganon si Lord. Amen. Amen po ba?
Nandyan po ba tayo? Sabi nga, yung attitude at character ni Lord, iba sa tao. Ang tao, kapag may ramdaman niya yun, di ba? Kapag nasaktan yan, pag kung hindi Kristiyano yan, kung ina-uppercut na ka, minsan, adwa nga uppercutting sa lubong nanak ako. Pero si Lord, hindi. Kumbaga sa nanay, pag nakita mo yung anak mo, isang maghapon kang wala sa bahay, tapos pag uwi mo sa bahay, Sir Jonel, tanganak mo, di na tangaya, Daddy! Wow, tapos nakakiss na ka. Di ba nawawala yung pagod? Amen? Nandyan po ba tayo? Ganon na ganon si Lord. Nandyan po ba tayo? Number 1, the vine and the branches. Number 2, mark of a disciple. Eto, medyo mahaba-haba to. Ano ba ang tatak ng isang disipulo? Are you ready? Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Dito po tayo medyo, amen. Mark of a disciple. Sa verse 3 and 4, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ano yung sinabi ni Lord sa atin? Through the Word of God. Sino po yung nagbabasa ng salita ng Diyos? Sabi dito, nalinis na tayo sa pamamagitan ng salita na naipahayag sa atin. Amen? In the Bible, sabi, we apply the blood of Jesus and the blood of Jesus cleanse us from our sins. Yung dugo ng Panginoon, yun po ang inalay niya para sa atin. Kaya may paglilinis sa atin. Amen po ba? Now, ang sabi dito, tuloy ko po, sabi dito, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salita. Sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Eto pa, hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatili, nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo nananatili. Eto na. Eto, the mark of a disciple. Paano makikita si Christ sa atin at tayo, sabi dito, makakapamunga lang tayo kapag, ang sabi dito, ang salita ng Diyos ay tinanggap natin. Ang salita ng Diyos ay niyakap natin and it will manifest through our life. Amen? At ang sabi dito, yun ang isang marka, kapatid. You know the Word of God. Amen? Pag sinabi ni Lord, mali. Pag sinabi ni Lord, ito ang tama, nasa sayo yung desisyon. Kaya nga sa Garden of Eden, meron pong nangyari doon because binigyan tayo ng free will ni Lord. Eto ang maganda kay Lord. Amen? Binigyan tayo ng free will ng Panginoon to choose. Amen? Sa mga bagay-bagay na gusto natin sa buhay. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, mark of a disciples, ayun sinasabi ko, in John chapter 15 verse 9. Ang sabi dito, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig, ang sabi ng Panginoon. Amen po ba? Now, ang sabi dito, as the Father has loved me, I also has loved you. Abide, it means abide, remain. In other translation, in my love. Our love for God in our fellow believers or non-believers is part of discipleship. Baka akala po natin, amen, dahil ito yung tinututukan mo, parang ito lang, hanggang doon lang yung pagdi-disciple natin. Hindi po. Ang pagdi-disciple po, believers man or non-believers po, yan po ay pagdi-disciple. Saan po ba tayo? Sino ba alam niyo po ba bakit kayo nandito ngayon? Bakit po ako naging pastora ngayon? May ginamit ang Panginoon na nag-disciple sa akin. Bakit kayo naririto ngayon? May nag-disciple, merong nag-share ng salita ng Diyos sa inyo. We are not believers before. Hindi tayo mananampalataya dati. Pero dahil may ginamit ang Panginoon na mag-disciple sa atin, kaya tayo ngayon ay naririto. You know your father of your faith? Alam niyo ba kung sino yung tatay niyo sa pananampalataya? Bakit kayo nakakilala sa Panginoon? Kilala niyo ba? Ako yung father of faith ko is my husband, yung papa ni na Pastor Jean. Siya yung aking father of faith. Siya yung reason why I am here. Bakit ako naging pastor? Sa pamamagitan, dinisciple niya ako. Amen? Itang mag-Chinese garden mo, kita ngarap na rin ang ulibas. Nakuluting buwak. Na one day na
maging born again ko pala na dati-dati tinatawanan lang namin yung mga born again. Itang mag-Chinese garter at mag-Chinese king kong, kitang kapulibas. Yan ko po kasi dagol kong matuwa. Inampo na ako po nitang apo ko, bakit ko po akilala yung Pastor Freddy. Niya po, and it's my journey, yun yung pamamaraan ng Panginoon, bakit ako nakakilala sa Panginoon. At the age of 16 years old, 15 years old, mami, na ako pong tracks kay Mexico. Bali po yung Mexico. 15 years old po, nagbibigay na po ako ng tracks noon. When I received the Lord as Lord and Savior ng aking buhay, masasabi ko po talagang my life verse, amen, is 2 Corinthians 5:17. Tinamkap ko ang Panginoon, February 24, 2 a.m. in the morning, 1990. Amen. Ika na akong birthday, June 24, 1973. But my life verse, yung aking buhay, paano ako tinawag ng Panginoon, hindi ko po basta-basta makakalimutan yon. Nandyan po ba tayo? Amen po ba? Bawat isa sa atin, amen. Hindi po natatapos dahil ito yung dinedesire. Diyan ka lang, no? Bawat isa sa atin, tinawag din tayo para mag-disciple po ng mga unbelievers. Sino po ang gagamitin ng Panginoon dito sa planet Earth, kundi yung mga believers? Sino ngayon yung mga believers kay Kristo? Tayo po yun. Nandyan po ba tayo? Yun yung reason why tayo ay dumadami, katawan na dumadami because malinaw sa atin ang panawagan ng Panginoon. Nandyan po ba tayo? Our love for God in our fellow believers or non-believers is part of discipleship. In our text, fruitfulness manifests in our actions, attitudes, character, and testimony. Amen po ba? Bilang isang disipulo ni Kristo, kailangan po nakikita sa atin. Sabi kanina nung ating binabasa, we love the unbelievers, we love our fellow believers. Kailangan nga, mas lalo nating mahalin yung mga fellow believers natin eh. Bakit? Through them, through you. Bakit sila ngayon nakakapaglingkod sa Panginoon? At the end of the day, pagdating natin sa hindi na yung credit lahat ng mga dinadala natin sa Panginoon, ang credit niya sa iyo sa harapan ng Panginoon. Kahit hindi mo i-mention yan sa ayaw mo, itatanong ng Panginoon kung sino ang nagdala. Now, hindi ka ba proud? Sa pamamagitan mo, merong mga nababago ang buhay. Sa pamamagitan mo, merong mga nakakapaglingkod sa Panginoon. Nandyan po ba tayo? Nandyan, hindi na po kailangan, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, kung nagbigay ka, wag mo nang kailangan ipaalam kahit kanino because the Father in heaven knows. Alam ng Panginoon kung ano yung ibinibigay natin. Amen. Lahat yan po ay credit sa atin. Now, ang sabi ng Biblia, kung kapag tayo, amen, ay nagpapagamit sa Panginoon, ang Lord po ang magtataas sa atin, hindi po tayo. Amen po ba? And it will manifest sa action po natin. A true disciple, the mark of true disciple, makikita po yan sa kanyang actions. Attitudes. Pati lang ang S, plural lo. Actions, attitudes, character, and our testimony. Amen po. Yun po yung marka. Pag sinabi mong tagasunod ka ni Kristo, disipulo ka ni Kristo ba? Kailangan nakamarka yan. Sabihin mo, kailangan nakamarka yan. Amen po ba? At alam niyo po, nagpapatuloy. Alam niyo po yun now. Example lang po, no? Wala na po dito si Abraham. Wala na dito si David. At akal siya po ba Abraham o yaring David? Wala na po. Ala na po yung Pablo ngeni. Yung literal na Pablo na sinasabi ng Biblia. But dahil sa mga buhay nila, kaya nakapag-produce sila ng maraming Pablo ngayon. Amen po ba? Sa pamamagitan po nila. Amen po ba? At ang Lord po, generation to generation po, hindi mawawala man yung isa, mawawala man po yung founder ng isang church, pero sa ayaw mo sa Kristo, may gagamitin ng Panginoon para ma-pursue, amen, yung calling ng iglesia na yon. Kasi ang gusto ng Lord magpatuloy. Amen. Magpatuloy ang gawa
gawain, mga iba't ibang mga journey, iba't ibang testimony ng mga leader na humahawak ngayon sa inyo. Hindi po basta-basta ang buhay, amen, na sinimulan ng mga leader ninyo na humahawak sa inyo ngayon. At ang sabi ng Panginoon, the mark of true disciple, you know how to submit in the highest authority, because if you are submitting yourself in the highest authority, kapatid, naniniwala ako na bawat isa sa atin, no, talagang pinagpala na tayo ng Panginoon. Alam niyo yun, si Jesus, amen, alam niya malinaw sa kanyang kaisipan, kaya siya nariritong muli dahil sa kanyang Ama. Inonor niya lagi sa lahat ng aspeto. Read your Bible. Lahat ng ginagawa ni Jesus, sinasambit niya yung kanyang Ama na nagpadala sa kanya. Nandiyan ako po may mga magpaliwanag ko. Kasi ang ganda po ng mensahe. Amen po ba? Kaya nga, makikita po natin yan, no po, at the mark of true disciple, amen, marireveal yan through our actions. Amen? Attitudes, character, and testimony. One! Nora Honor. Kaya nga po sa church, amen, sabi nga, lagi ni Bishop, napakahirap maglagay sa isang posisyon. Madaling maglagay sa isang posisyon, napakahirap magtanggal. Kaya nga po sa church, ingat na ingat po yung mga pastor po. Yun po yung isa sa mga dinadawin po ngayon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Through this love, it can bring glory to God. Alam mo yun, yung lahat ng paglilingkod mo. Alam niyo po yan, kaya mo nagagawa yung isang bagay. Hindi dahil sa sarili mo, hindi dahil para maipakita sa iba na ganito ka. Kasi kapag yung marka ng disciple, no, sa buhay mo ay alam mo yun? Di ba? Iba di manimbang ko mo, aliwanit ilalawin mo. Ang tinitingnan mo lang, yung gagawin mo ay magbibigay kapurihan sa Panginoon. Because you honor first the King of your life is the Lord Jesus Christ. Through this love, it can bring glory to God, and serving them is an evidence of the mark as a true disciple. Disciple of Christ. Through discipleship also, we are practicing spiritual discipline to grow in Christ, engaging in, ano yan? Reveal His truths, ignite passion in our hearts, meaningful connections and relationships, align with our commitment to Christ. Amen. Sa pagmamahal po ng Panginoon sa atin, at tayo ito po ay nagbibigay ng gloria sa Panginoon. Ang sabi dito, ang ating paglilingkod ay ebidensya po ng ating marka bilang isang disciple ni Kristo. At sa pamamagitan ng ating disciple, o meron ka ng dinidiscipler, also, no, sabi dito, pinapractice po natin yung spiritual discipline na kung paano natin pinapractice, amen, na i-avoid yung mga bagay na hindi dapat sa ating mga katawan. Para maging healthy po tayo, meron po tayong disiplina. Na kung paano po natin, bakit tayo nag-e-exercise, bakit ka nag-walk? Bakit ka nagte-treadmill? Bakit ka nag-a-avoid ng soft drinks? Bakit na nag-a-avoid ng maraming kanin? Because gusto mo maging healthy ka. That's a discipline. Sinabi ng doktor, bawal ang sugar, pero makakapunod siya. Nandiyan po ba tayo? Di po ba kapag, tingnan nyo kapag sinabi ng doktor na bawal sa'yo to, tapos kinain mo, di ba pag meron nakakalan, like si Mamsi tsaka si Papsi, madalas nagkukulitan yan. Kasi sabi ng doktor, magbawas ka sa matamis. Ngayon, ang nangyayari, pag si Papsi nakakapuslit pa, di ba, ano ginagawa ni Mamsi, nagre-react. Kasi alam ni Mamsi na hindi makakabuti sa kanya yon. Lahat po, no? Bakit tayo nag-walk? Minsan nga, nakita ko, meron pa kayong timbangan. Kung may haba ka ba, may lose ka bang weight? Why? Bakit natin ginagawa? It's part, no? Parte po yun ng ating pagdidisiplina para maging healthy tayo.
Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Now, same with our spiritual. Amen. Practicing spiritual discipline to grow in Christ. Ito po yung dapat. Opo. Kailangan po, ma-reveal po yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ignite passion in our hearts. Yun yung reason, kapatid. Bakit alam mo yan, pagod na pagod ka sa trabaho? Pagod na pagod ka? No po, tapos, alam mo na meron kang commitment sa church, pupunta ka pa rin. That's passion. Passionista ka. Amen. Alam mo yon? No po, alam nyo, you know. Why? Bakit natin ginagawa to? Hindi dahil sinabi ni Pastora. Kahit po sabihin ko sa inyo kung ayaw nyo sumudo, wala naman po akong magagawa. Ibig sabihin, may pangungusap po ang Lord sa mga puso. That's a passion. Meron man nag-utos, sinabi na sa'yo, no po, isang beses, amen, nasa sa atin na po yan kung susundin natin o wali. But if we love the Lord, amen, may nakakakita man o hindi. Hello? Because meron tayong passion. Merong inignite si Lord sa mga puso natin. Kaya po siya nagiging passion. Amen. Meaningful. Meaningful connection and relationship. Amen. Yung nagkakaroon po tayo ng magandang connection at relasyon sa bawat isa. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Amen. Sa kaharian ng Diyos, ang sabi, normal ang pagpapatawad. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Amen. Yan po ay sabi dito, nagkakaroon po ng meaningful connections and relationships. Nabubuo po ang magandang, meaningful. Ibig sabihin yung araw-araw, amen? Like kami po, tita siya, tita Son, every ano naman nakikita kami. Pero pag nagkita kami, balang malwat na kami ngayon mikit-ikit. Diba? Alam mo yon? Hindi dahil mga friendship, no po. Siguro dahil, hindi ko po alam, siguro dahil antik na la po rin, from the start kasi, sisipon ko pa tita Son at Chunek, po. Kaya siguro ganun na lang po. Nagkakaroon, yung pong meaningful and connection ng relasyon natin, sobrang matagal. Imagine, Pastor J, 3 years old siya pa, Chunek tita Son. Imagine. O, bilangan nyo na, pila niya yung banway tita Son. Tita siya. Amen? At may kapag meaningful connection po yung relasyon, na-align po yan. Amen? With our commitment to Christ. Amen? At ito po, minsan po, yan, sabi tanong nyo, ni minsan si Tita Son, hindi kami nagkatampuhan. Kahit isang beses man, no. Because we treasure, because we know each other. Alam ko na siya, alam niya ako. Magkakakilala na po kami. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Same with, kasi sina Ma'am Shi kasi dumating sila nung pandemic time, no Ma'am Shi? Opo, yan. O sabihin mo sa katabi mo, hala. Okay, Matthew chapter 28, 16 to 20. Basahin natin yan in Tagalog. Yan. Ang sabi dito, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyo alin? Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ano ang utos? Kanino po inutos? Sino po yung mga disciple? O taas ang mga disciple ni Christ dito. Sige, taas yung mga kamay. E ako po marine. Sige, tasyula rin. Tasyula. E ako po marine. O sabihan tamo ka, Lord, metong ko kareta. Amen. Ang sabi dito, no, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautisiman ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. 2 Timothy chapter 2, 1 and 2. Sige, mga verses po yan. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandaang loob ni Kristo. Kagandaang loob sa English is the grace of God.
Amen. Ni Kristo Jesus, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Nandyan po ba tayo? Yun yung reason po why kapag meron tayong mga pinagdadaanan, meron po tayong nilalapitan, amen, na mapagkakatiwalaan, amen, about doon sa mga nararanasan po natin. Amen po ba? Last verse, book, Luke chapter 9, 23 to 24. At sinasabi niyo sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. You need to deny yourself. Testimony po. Noong pong pumunta ako doon sa kapatid ko, kasi po meron kaming nilalakaran. Ngayon po ang nangyari po, ayun po kasi yan, no? Sabi nila sa ate, sama ka sa amin. Saan? Sabi ko. Mag-volume po kayo. Tapos sabi ni tangwali ko, sabi nung kapatid ko, hindi sasama yan, sabi sa akin. Ngayon po ang nangyari po, to make the story short po, excited po sila, no? Talagang kasama po akong doon sa mga namili, doon sa preparation, doon sa damit nila. Tapos po ang nangyari, nung pag-uwi nila, dahil umulan, hindi natuloy. Yung po kanilang ano, why? Bakit po ganito? Alam mo yon na silang lahat nandoon, tapos you need to separate yourself about that. Kasi alam mo na bilang isang Kristiyano, amen po ba, hindi yon ang isa sa mga way ni Lord. Amen. It's involved our testimony. Kahit gusto mo pa, because alam mo yun na hindi yung talaga yung pananaw ng Panginoon. At ito yung sinasabi, you need to deny yourself. Yun ay kasiyahan ng iyong katawan. Lust of the flesh. Amen. Kasiyahan yun. But in other way, yun ba ay magbibigay ng kapurihan sa Panginoon? Now, ang sabi dito, no, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. You need to deny yourself. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang nawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Sa ibang translation ay pakinabang. Amen po ba? Alam mo yun na naglilinggo, alam mo yun na you need to share daw, kailangan kang pumunta sa Selgat, bagamat may pinagdadaanan ka. Kailangan mong turuan itong mga disciple kasi alam mo na ikaw ay aasahan kang pupunta. May personal kang pinagdadaanan. Yan yung sinasabi, you need to deny yourself. Meron mga naka-encounter sa mga leader nito. But still, because their commitment to the mahal nila si Lord, kaya sila, bagamat meron silang mga pinagdadaanan, amen, nag-aaral pa rin sila para turuan ang bawat isa sa atin. Nandyan po ba? Because they know this verse. Amen. You need to deny yourself. One of the mark of true disciple, you need to deny yourself. Deny in this word, sa lahat po. Amen? Because yung marka po ng pagiging marka po, no po, ni Kristo yung pangalan ni Lord, dala-dala natin. Amen po ba? Kaya nga po, isa sa mga ina-advise namin, di ba? Di ba? Sa mga counseling. Amen? Pag alam mo na problema ng pampamilya, amen, inyo na lang. Kapag meron kang problema sa iyong kapatid o kanina naman, inyo na lang. Amen. At sa mga private po, sa mga mag-asawa po, ganun din po. Amen. Sabi nga ng Bible, kasiraan ng isa, kasiraan ng partner mo. O, lawan mo yan yung sibing mo. Sabi mo kaya, I love you, honey. Nandyan po ba tayo? Amen. Ang sabi po dito, when doubts arise, we can pray and declare to God's word for assurance. In a moment, the temptations come. We can rely on the power of the Holy Spirit. In the midst of challenges, we are encouraged to persevere in discipleship. Ang model po natin dito ay ang Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Biblia, saan-saan siya pumaroon, saan-saan siya pumunta para lang mangaral ng salita ng Diyos. Sino po yung kasama niya? Isa-isa niyang inanap yung kanyang mga 12 disciple. Anong ginawa ng mga disciple? Iniwan nila yung kanilang mga buhay sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Ayun yung binasa natin kanina.
The disciples himself, amen, dininay po nila yung mga sarili nila. Nung sinabi niya, sumunod ka, sumukod po, yes. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? May kani-kaniyang mga, hindi po madali. Lahat ng nakikita niyong tumatayo dito, lahat ng mga, hindi po madali. Amen, kung ano man yung posisyon na meron kami ngayon, o ano man meron sila ngayon. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinagdaanan. Kaya nga po, hindi natin, pastora, kaya sinasabi mo kasi, no, hindi kami okay dati. Okay ka ba magtuturo ka ng Bible study? Pag uwi mo, wala kang kakainin. Okay ba yon? Hindi po. Amen? Hindi po madali lahat ng pinagdadaanan ng bawat isa. Even yung katabi mo ngayon. Akala natin, yung pinagdadaanan napakahirap, pero lumabas po tayo. Meron pang magsigit. Amen? Na may matinding pinagdadaan. Si Tita Sa, nakikita niyo yung tumatawa yan. Amen? Pero pag kami-kami na lang. Amen? Andyan po ba tayo? Baka magulat pa tayo, no? Nandyan po ba tayo? Again and again. Kaya po tayo naririto because isa lang yung mensahe po. Amen? We love the Lord. Amen? We treasure the moment we accept the Lord as Lord and Savior ng buhay natin. Yung mga may mga pagkataon madi-discourage ka talaga. Normal ang ma-discourage. Normal ang nagagalit. Nandyan po ba? Normal po lahat yan. Pero sa kaharian ng Diyos, normal din naman nagpapatawad. Normal din ang himala. Amen? Normal ang nagkakasakit, normal din ang himala. Nakikita niyo po ba? Amen po ba? Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Kaya nga po sinasabi dito, when doubts, may mga doubts na nag-a-arise, na di-discourage ka, natatakot ka, amen, na kung minsan pananakot ng kaaway. Sabi nga ni Pastor Sam, doon sa mga preaching niya, Satanas, yung plano na mo, takutan na ka lagi. Para mataranta ka. Ingobra na, manakot. Pamatakutan na ka. Nakagaling ka niyan kisakit mo. Maputok na kasulungan yan. Yan po yung obra ng Satanas. Takutin tayo. Fear is not from the Lord. Ang takot ay nanggagaling kay Satanas. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, di ba, huwag mong alalahanin ang araw ng bukas. Ang problema sa atin, paman miniras mo problemahan tayo. 3 weeks siya pa. Poproblemahan mo nung datang itang abyas mo, tinang kapalit. Kaya nga sabi ng Biblia, mabuhay ka kung ano yung meron ka ngayon. Paboran mo na Lord. He holds out. Lord, niya ang problema para bukas. Kaya nga sabi ni Lord, no, yung analogy sa vine and brand, meron ting analogy sa mga ibon at sa mga bulaklak Ano sabi ni Lord sa analogy sa mga ibon? Kung yung mga ibon, amen, walang nag-aalaga pero nabubuhay sila. Yung mga bulaklak sa parang, amen, sila'y nabubuhay. Ano sabi ni Lord? Mas mahalaga pa kayo sa bulaklak at ibon. Mas mahalaga pa kayo sa ibon. Amen? Mas mahalaga po tayo kasi sabi mo sa katabi mo, yugyugamit, special tamo. Amen? Special po tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Nandyan po ba tayo? At makikita po natin yan, our model himself, the Lord Jesus Christ. Amen? Number 3, baka mabilis siya ipastora. Discipleship in action. Kanina, mark of true disciple. Now, discipleship in action. O ngayon, dahil alam mo na kung ano yung marka mo, eto ngayon yung dapat natin gawin as a disciple. Are you ready? Are you ready? Okay, sa verse 6 to 8, sa ating parang text tayo, no? Ang sabi dito, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo. Aro, hallelujah. Yung pabawarin maging pasas kayo. Sabi dito, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at etong matindi, itatapon at matutuyo. Di po ba yung isang puno? Sample, ang isang puno kapag hindi na nabubuhay, anong ginagawa ninyo? Sino dito yung hindi na nabuhay pero pendilig niya pa rin? May instance na kasi mamagasa ka pang kumabiye yun.
Pero usually, kapag nakita mo yung puno, dry na siya, diba, imbis na yung dahon, kulay green, kulay brown na. Anong ginagawa? Usually nun, ating pinuputol, kinakat na natin kasi usable niya. Alaming kwente, kumbaga, hindi na siya pwedeng makapamunga pa. Ang gagawin natin, para mapakinabang natin, dalhin natin siya sa kusina, pangluto, panggatong. Okay, tuloy kaya po na. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sangay titipunin at susunugin. Titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hallelujah. Hingin ninyo, ano yung pangako ng Panginoon? Hingin ninyo ang inyong maibigan. At ipagkakaloob sa inyo. Last verse. Napararangalan ang Ama kung kayo'y. Hallelujah. Napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng hindi lang po basta namumunga. Ang sabi doon, namumunga ng sagana. Hallelujah. Ang sabi dito, at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Ito yung mark ng isang disciple na gumagawa sa harapan ng Panginoon. Ano yon? You need to bear fruit more and more. Amen. Sabi dito, napaparangalan ang Ama sa pamamagitan ng bunga na meron ka. Ano yung bunga na meron ka? Our testimony, our life. Amen. Nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Diba, kami noon, yung mga anak ko, the reason why sinusundo at atid sila ng papa nila, because talagang inalagaan talaga sila. From kinder to high school, hatid sundo sila. No po. Ang reason why ganun na lang yung mindset ng papa ni Pastor Jing, because meron siyang pangarap, no po, na maganda para sa kanyang mga anak. Yung sinasabi dito, amen, na gusto niyang makita na yung talent or yung gift, the wisdom na meron yung kanyang mga anak is mapangyayari po. Kaya po, ganun yung ginawa niyang effort. Nandyan po ba tayo? Same with us po. Kapag po ba yung ating mga anak nakakakuha ng mga achievements, masaya po ba tayo? Masaya po ba tayo? Masaya tayo. Isa sa mga hindi po namin makakalimutan na isa sa mga dinownload o tinuro po ni Pastor Freddy sa amin, eto. Hanggang ngayon, bit-bit po namin yan sa mga anak ko. Although na marami po silang mga events o mga, kasi po, sped class po sila eh. Kahit si Pastor Jing, kahit si Pastor Sam. Nasa ano po sila, nasa top din po sila. Pero alam yon, yung hindi inalaw ng papa nila, kapag yung church day or yung ministry nila ay napapabayad, doon po sila natatawag ng pansin. Hindi po doon sa, isa yon sa mga grado nila. Ang laging dinadownload, kung kaya nyo naman, di gawin ninyo yung makakaya nyo. Noon hindi nila maintindihan yan. Ang akala nila, pinipilit ng yung gusto nila na hindi, no, pero po nung mawala yung doon nila na-realize. Bakit ganun na lang? Yung pagpupursigi ng papa nila. Amen. Tayo po, kapag may achievements yung, di ba maunang-unang masaya yung nanay? Naalala niyo yung preaching ni Pastor Jing? Ano man yung credit na meron yung anak, credit sa magulang. Unang-una nagkakaroon ng credit, magulang. Nandyan po ba tayo? Now, yung mga anak po natin ngayon, amen, dapat ganun yung magiging mindset natin. Amen, merong mga pumupunta yan sa mga school, amen, merong mga, lalo na po pag nag-college na yan. Nandyan po ba tayo? Now, kailangan po ma-mindset po sa ating mga anak, amen, na kailangan. Hindi sila ihiwalay pa rin po sa ministry, doon po sa pinapagawa ni Lord sa kanila in spiritual aspect. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo?
Nandyan po ba tayo? So now, eto na po, yung discipleship. A discipleship call us to live the values of teachings of Jesus. Di ba hinayaan tayo ni Lord? Meron nga tayong privilege. Pero wag natin kakalimutan yung turo o values na natutuhan natin sa salita ng Panginoon na i-download sa atin. Nandyan po, it means demonstrating, number 1, love, forgiveness, humility, and grace. Nandyan po ba tayo? Our interaction by living as Christ, representatives, we become living testimonies to go beyond ourselves. Ibig sabihin po, amen, na kapag ikaw ay talagang gumagawa ka, amen, as a disciple ni Lord, na action na gagawin po natin beyond, amen, beyond dun sa weakness sa mga nakikita po natin, dun sa mga dinidisciple po natin. At alam niyo po yun, katulad ng sinabi ko na at the end of the day po, kailangan po, di ba, lahat ng mga dinadala, lahat ng ginagawa na, yan po ay credit, give glory to God. Lahat po yan ay gloria sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, kapag yan ay sabi nga, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi kalugihan. Yan ay pagpapala na kaloob ng Panginoon. Ginawa mo man yan, amen, para sa iba, ang credit nun sa'yo. Amen po ba? So, hayaan po natin si Lord ang maglip sa atin. Amen. Huwag natin itaas yung mga sarili natin. Kailangan, hayaan natin si Lord ang maglip. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Hayaan natin si Lord ang maglip sa atin. Kasi pag si Lord, no po talagang, ang tawag doon, talagang nakita ni Lord yung puso natin, di talagang darating yung pagkakataon si Lord ang maglilip sa atin. Nandyan po ba tayo? Sabi dito, we become living testimony to go beyond ourselves and engage in acts of service. Embrace the call to make disciples. O sabihin mo, ine-embrace natin yung ating pagkatawag bilang disipulo ni Kristo. Invest in the lives of others. Amen. Invest time. Invest the moment. Amen. Kasi yung mangyayari ngayon, hindi na mangyayari kung araw-araw, amen, kaya katamong moment, lagi tamong, di ba, itang noo tamong, kanya nyo, di ba, ipastor nobo, pachiring iniko, kakakin na lang na kanya, kumaya pong masking tape. Amen. So embrace the moment. Amen. Embrace the moment. Enjoy the moment with them. Invest the lives of others. Alam mo yon na through you, amen, may buhay, may gawain na ganito. Share our faith and guide them on their journey of following Christ. Yung paglago nung isang believers, may parte ka. Ang sabi ng Panginoon, credit yon, nagbibigay yon ng glory sa Panginoon. Acts chapter 1, verse 8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Romans chapter 10, 14 to 17. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Kaya treasure nyo po yung mga pumupunta sa atin. Hindi nyo alam, bago umalis sa bahay yan, umiyak yan. Hindi nyo alam, bago umalis sa bahay yan, may masakit. Amen? Kung wala pong disciple na nagpagamit, sino yung mga ngaral? Sino yung nangangaral po ngayon? Habang nagtitinda, gumagawa ng mensahe. Habang nagtitinda, naka-online. Amen? Nandyan po ba tayo? Paano naman silang makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong nakakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Meron na po bang nagturo sa inyo na ngayon lang nag-attend, may turo na kaya kayo?
Amen? Meron po bang ganon? Wala. Yung po mga nagtuturo sa inyo, nag-train po yan. Dumaan sa proseso yan. Kung paanong pinapainit ang ginto para lumabas. Ganon po yung pinagdaanan ng mga, hindi po basta-basta yan. Nandyan po ba tayo? Nandyan po, nag-aral po yung mga yan. Although may pinag-aralan na po sila, pero nung po sila ay umanib. Nung po sila ay napunta sa IPID, nag-aral po uli ang mga yan. It's a sign of submission in the highest authority. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Tuloy kaya po yung babasan ko. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan, ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Pag badaratang yung Ma'am Si, oy, Tita Son, sasabihan niya okay, inam. O sinasabi, ay, praise God! At tuning, Ma'am Si, at tuning, Joseph, praise the Lord! Excited ko! Excited ako sa kanilang salita. Salita ng Diyos. Isa sa mga bagong RRF natin na very excited po talaga, yung nanay ni Ina. Subukan niyo pong mag-Bible study doon. Wala ang gagawin niya kundi tumawa. Pag uwi mo sa bahay, ako po personal, kakalbag ko. Imagine yung ambience. At alam niyo po, di pa man kami pumapasok. Ako po ba nung naging bata niya, pamasakit kanita niya. Naka-ready na po siya. Amen. Okay, gandang pagbasan. Opo, tadarata ni, sabihan mo kang Tita Son, nala ako ni. Tapos sabihan na ng anak, sabi na pong mama ako, layo po ka no. At yun tama po Ken, pahalagahan po natin. Amen? May natutuhan po tayo. Conclusion, let us remember the importance of discipleship, experience Christ's transformative power, and bear fruits that glorify God. May we embrace this calling actively, applying discipleship principles in our daily lives, like serving others, sharing the gospel, and making disciples. Amen. Lahat po tayo ay tumayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We bless your name. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name, O God. We worship your name, O God. Kami nagpapasalamat, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong ginagawa sa aming mga buhay. We honor you, O God. We love you, O God. Thank you, Jesus. Pwede ba natin sambahin ang Panginoon? Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, O Jesus. The reason, Lord, we are here, O God, is to worship you. The reason, Lord, kami naglilingkod sa iyo, because, Lord, we are the disciples, O God, in this generation. We are the disciples na tinawag mo, Panginoon, to serve other people, to serve, O God, to share the good news, O God, sa lahat ng dako. At mapalad kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, nagbibigay ng kapurihan, nagbibigay, Panginoon, ng karangalan sa iyo. Thank you, Jesus. Sige, sambahin natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Yes, so God. Sambahin ang ngalan mo. Thank you, Lord. When all things that surround become shadows in the light. Yes, so God. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, yes, so Jesus, when all things that surround become shadows in the light of you. Come on, church, let's sing. I will
worship you. Come on. I worship you. Oh, we worship you. Zoe, Son, I live is to worship you. Is to worship you. Come on, church, let's sing. I worship you. I worship you. We worship you. I worship. We worship you. Zoe, Son, I live. Come on, church. Is to worship you. Sige. Sabihin mo sa Panginoon, sinasamba ka namin, Panginoon. I worship you. Yes, oh God. We worship your name, oh Jesus. I worship you. Jesus. For the last time, let's sing. I worship you, oh God. Worship you. I worship you. Yes, we worship you. Thank you, Lord. Glorify thy name, oh God. Glorify thy name, oh Jesus. Zoe, Son, I live is to worship you. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for the word. Lord, na patuloy, O Diyos, na nagbibigay kalakasan sa amin, Lord. We embrace, O God, as the disciple of Christ in this generation, O God. Patuloy namin, O God, dinideklara, Panginoon, Lord, that the life living with you, O God, ay nagbibigay po sa amin, Panginoon, ng enjoyment, ng contentment, Panginoon, sa aming mga buhay. Because we know, O God, Lord, na patuloy, Panginoon, na Ikaw ay nagmamanifest sa aming mga buhay. Lord, salamat sa kalakasan, salamat sa guidance, salamat, Panginoon, sa transformation at sa layunin mo, Panginoon, bilang isang tinawag, bilang isang sinugo, Panginoon, Lord, sa katawan ni Kristo, Panginoon. Lord, right now, God, patuloy namin dinideklarahan, ini-embrace, O God. We abide in you, O God, and you will abide in us, O God. Lord, patuloy, Panginoon, Lord, sinabi mo, ang mananatili sa akin, ako naman ay mananatili sa iyo. Ang pangako mo sa amin, Lord, ano man ang hilingin namin sa iyong pangalan, Panginoon, ay ipagkakaloob. But, Lord, sinabi mo, we need, Lord God, to connect with you, O God. Kailangan po, konektado po kami sa iyo, Panginoon. And right now, God, nalalaman mo, Panginoon, ang pinagdadaanan ng iyong mga anak. You know the desire of their hearts, O God. You know, Lord God, yung laman ng kanilang mga kaisipan, laman ng kanilang mga puso, ang kanilang mga dalangin sa oras na to, Ama. Lord Jesus, patuloy po namin, Lord, pinagkakatiwala, patuloy po namin isinusuko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Lord, dinideklarahan po namin sa oras na to ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang iyong pagsama, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord Jesus, sa buong linggo na to, Panginoon, Lord, naniniwala po kami, nananampalataya po kami, Panginoon, Lord. Kasama ka namin, Panginoon. Lord, mula, Panginoon, sa araw na to, you hold our future, O God. You are our past, the present, and even our future, O God. You hold everything in us, Panginoon. Kaya sa oras na to, Ama, patuloy po namin, Lord, ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Living in the kingdom of God, not in words, but in power. Normal ang himala, normal ang nagpapatawad, normal ang nagmamahal, normal, Panginoon, Lord, ang pagbabagong buhay because Christ is living in us. Maraming salamat, Ama. Patuloy, Lord, dinideklara ko sa oras na to, the love of the Father right now, mag-reveal sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat, Ama. Patuloy po namin, Lord, ibinabalik, itinataas ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay magsabi na